A blessed day po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay gaganap ng ating morning devotion ulit ngayong unang Lunes ng February 2. Yan. February 2, 2026. Yan. Tin, anak, paki-share yung ating live ha. Yan. Ngayong araw na ito ay Binyan Day. Yan. Actually, ang Binyan Day is February 3, pero in-announce na dito sa amin ng local bayan, municipality, no, na February 2 and 3 ay walang pasok sa mga estudyante at saka sa government offices. Ayan. Kaya holiday ngayon dito sa Binyan. Ayan. And okay, tayo ay mag-start, no, ng ating gawain. Na-share mo na, anak? Okay. Excited ako dito sa ating morning devotion dahil ayun, nasend na yung aking sinesend. Okay. Excited ako dito sa ating morning devotion dahil ngayong February, syempre ito ay kilalang kilala na Love Month dahil dito yung sineselebrate yung araw ng mga puso. Ayan. A blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan sa umagang ito. Ayan. So bago tayo magsimula, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin, na pagkakataon din para umpisahan namin ang gawain sa umagang ito. Ama, patuloy mo kaming samahan at gabayan sa aming gagawing pagbubulay-bulay sa iyong banal na salita sa araw na ito. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na manguna sa gawain ito. Pangunahan mo po ang iyong lingkod. Tulungan mo po ako na maibahagi ko ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan. Buksan mo rin ang isipan, Panginoon, ng bawat isa sa amin na siyang tatanggap ng iyong mabuting salita. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga salita ay siyang tumanim sa aming puso't isipan at maging liwanag sa aming pamumuhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling at hindi namin nakakasama sa ganitong gawain. Ikaw din po ang mag-ingat sa kanila at tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Patuloy mo rin pong haplusin ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na may mga karamdaman at mga dumaraan din sa mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, na gumaling ang bawat isa, lalo na sa panahon ngayon, Panginoon, na lumalaganap ang mga kung ano-anong karamdaman, Panginoon. Haplusin mo po at pagalingin ang bawat isa sa amin at proteksyonan mo rin, Panginoon, sa mga sakit na ito. Dinadalangin din namin, Panginoon, na patuloy mong bigyang katagumpayan ang lahat ng mga anak mo na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy namin hinihiling na lagi po nawa kaming kalugdan ng iyong banal na spirito at tulungan mo, Panginoon, na ang aming presensya sa lahat ng taong makakasalamuhan namin, Panginoon, ay maramdaman ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Amen, amen. Ayan, mapagpalang umaga, no, sa bawat isa sa atin. Ngayong araw na ito, first Monday of the month, Love Month. Ayan. Actually, itong buong buwan ng February, nag-start na akong
mag-prepare itong ating lesson, no? Syempre sa gabay ng ating Panginoong Diyos, no? Ang ating lesson for the whole month, no, of February ay pinamagatang Love in Action. Ayan, napakaganda. Love in Action. Ayan. So, actions, no, are breakdowns. Itong mga actions na ito, no, breakdown ko into 4 distinct arenas. Ayan. Itong, ano ba yung mga love actions natin na divide, no, sa 4 na bahagi. So, sa first week, itong week natin ngayon, no, first week of February, no, ito ay patungkol sa mga salita. So, yung words natin, no. So, language of love, no? Love in our speech. Yan. So, ito ang ating i-discuss this whole first week of February. Ang second week naman ng February natin ay patungkol sa service, no? Sa gawain. So, ang title nitong second week natin is The Hands of Hope, no? Love through service. Ayan. So, the hands of hope, ang mga ang mga kamay, no? na nagbibigay ng pag-asa. And yung third week natin, ngayong February, ang title nito ay The Strength of Stillness. Ayan. Stillness yung katahimikan, no? Dahil ang i-discuss natin dito is yung patience. Ayan. No? So, yung patience, love through patience and forgiveness. Yan yung ating ikatlong week nitong February. And yung last week, no, ng February, kasi 4 na week lang tayo ngayon, no? So, yung last week of February is the circle of connection. Bakit? I-discuss kasi natin dito yung community, no, na meron tayo sa ngayon. So, love in our community, no? Pag-ibig sa ating community. So, yun yung ating, 4 distinct arenas, no? So, yung words, service, patience, and yung ating community. So, ngayon, dahil nandito tayo sa first week, no? Dito tayo sa the language of love, no? At etong ating first day, ngayong unang araw nitong first week din natin, no? Ang pamagat nitong ating first day, day 1, is the power of life and death. Ayan, the power of life and death. Bakit? Kasi mula sa ating bibig, no? Before we speak, no, we must realize that our words aren't neutral, no? Hindi ito yung mga nasasabi natin, hindi yung baliwala lang na nasabi natin, no? They carry weight and consequences. So, merong bigat na dinadala itong bawat salita o bawat binubuka ng ating bibig na salita, no, ay merong dalang kabigatan at meron ding consequences, no, yung ano bang tawag doon, yung parang may katapat ito, no, meron itong result, meron itong pwedeng maging resulta sa ating buhay. Yan. At ang teksto na ating pagbabatayan, no, sa araw na ito ay actually dalawang Bible verses to eh. So yung una, no, matatagpuan natin sa aklat ng Proverbs chapter 18 verse 21. Ayan, aklat ng Proverbs 18:21, basahin ko po sa English. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ayan, no? So, etong bibig pala natin, no? Pwedeng magmula rito ang kamatayan at ang buhay. Ayan. Kung maalala natin, ang ating Panginoong Diyos, nang likhain niya ang mundo, ito ay sa pamamagitan ng salita sa Genesis, Sabi niya, let there be light, and there was light.
no? Makapangyarihan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo, bilang nilikha, no, sa wangis ng ating Panginoong Diyos, no? At tayo na siyang mga anak niya, no, ay maari din pala, no, sa kapangyarihan, no, maari din palang pagmulan, no, ng kamatayan yung ating bibig, at pwede rin pagmulan ng buhay. Ayan. So meron ding pagpapala, no, na pwedeng lumabas sa ating bibig, at meron ding pwedeng ikapahamak, no, sa ating bibig. So mahalaga, no, yung nagmumula dito sa ating bibig. So another verse. Okay, sige. Bago natin puntahan yung another verse, meron muna akong yung something na pwede nating pag-isipan, no? Ask yourself, am I using my words today? No, nagagamit ko ba ngayon? O sa akin, nagagamit ko ngayon, no? Kasi nag-lead ako ngayon ng ating morning devotion. Pero yung mga gumising kanina, yan. Nagamit nyo ba yung mga bibig para magtanim, no, ng magandang binhi, no, sa puso ng ating kapwa? Ito ba ay nag-encourage ng magandang buhay, no, sa bawat isa sa atin? Or ito ay nagtanim ng discouragement? Ayan. So yan yung ating topic today, no? Isa pang Bible verse na nais kong basahin natin. So dalawa nga yung ating teksto, no? Itong isa ay matatagpuan natin sa aklat ng Santiago, no? James chapter 3 verse 5. Sabi niya sa English, so also the tongue is a small member, yet it boasts a great thing. How great a forest is set ablaze by such a small fire. Ayan. So, ihinalin tulad niya, no? Yung ating bibig o yung ating dila, no? Yung ating, syempre, ito yung ginagamitan sa pagsasalita, yung bibig at yung dila natin. So, ihinalin tulad niya sa isang malaking kagubatan, forest, no? Na natutupok yung kagubatan na yung gaano man ito kalaki, no? Minsan ang tao hindi nga niya kayang libutin yung isang malawak na kagubatan sa isang araw. Pero ang apoy kaya niyang tupukin ito agad, no? In just wala pang isang araw Alam niyo, meron kaming pinanood dati ni Larry na na pelikula, mga firefighter to sa kabundukan. Nakakalungkot kasi nasunog yung mga firefighter pa sila, no? Nasunog sila sa gitna kasi yung apoy, no, mabilis siyang kumalat, tapos ang pinoproteksyonan nila is merong pabrika na very yung parang pagka yun ang naabot ng apoy, no, hindi lang yung mismong pabrika yung masusunog, no, sasabog ito at aabot dun sa bayan. Yun. So, ngayon, dahil kabundukan yun, no, ang ginawa nila is, yung apoy kasi, di ba, pagka nag-umpisa yan, no, merong susundan yan no, may susundan yan. So, ang ginagawa nila, yung area na pwedeng tuluyan ng apoy, pinuputol na nila agad yung kahoy para kumbaga doon mahinto na siya. No? So, ang problema nila, sobrang lawak, no? Kahit magkalat-kalat sila sa area, hindi nila agad matutupok yung isang area na yun. So, nakakalungkot kasi ang ginawa nila, no, inanunan nila yung sarili nila, parang sinacrifice nila, no? Ang ginawa nila is kailangan ikulob nila yung apoy, pero para makulob nila, kailangan kasama sila,
doon. So, nakakalungkot, no? So, doon ko nakita, ay, ang bilis pala, no? Kasi, true to life story to. So, talagang pinilit nilang i-capture yung talagang nangyari, no? Para magbigay tribute doon sa mga firefighter na yun. Pinakita doon sa movie na ganun pala kabilis matupok ng apoy, no? Yung kagubatan na ang laki-laki, no? And doon hinalintulad yung dila. Akalain mo nga, no? Kasi minsan talaga yung chismis, napakabilis niyan eh. Napakabilis kumalat. At dahil nga chismis, no? Minsan wala naman talagang katotohanan, no? Maraming tao na yung nasira yung buhay, no? Dahil sa maling paratang na kumalat, no? Syempre nagdala ng kahiyan pero hindi naman alam ng mga tao yung talagang ugat nung mga pangyayari. Pero hindi ko alam, no? Parang minsan minsan gusto natin maging sensitive, no? Pero nawawala sa atin yung sensitivity pagka halimbawa ay merong merong mga sitwasyon na parang gustong-gusto mo ring alamin, no? Parang curious na curious ka. Alam mo, sa totoo lang, nung nagturo nga ako sa Montessori, may estudyante ako na napakagaling sa mga balita, sa mga chismis, no? Tapos kami nag-field trip kami noon sa kami nagpunta sa sa Congress. Sa Congress kami nagpunta nung time na yon. Field trip. So, para makita namin kung ano yung itsura nung... Pero wala namang wala silang activity noon sa Congress. So, parang titignan lang namin yung yung lugar nila, auditorium, o dito ginaganap yung ganito, ganyan-ganyan. Nagkataon may rally. Pero nauna na kami, nakarating na kami doon sa lugar. So, nagkataon may rally, no? Sabi nga, is dito naman po, safe naman po tayo kasi yung rally, sa labas pa po yan ng gate. Sabing ganon, okay. Nung napansin ko, nawawala yung isa kong estudyante. Yung isa kong estudyante na yun nga yung machika nga siya, no? So, ngayon, bago pa ma-announce sa amin na may rally, no? Hinanap ko na siya. Kasi nagtataka na ako. Sabi ko, hindi nga kami pinapalabas. Ano kayang meron doon sa labas? Hindi pa kasi na-announce sa amin na may rally. Nandun lang kami. Tapos nawawala itong estudyante ko. So, alalang-alala ko. Ganyan. So, maya-maya, eto na. Nakita ko siya. Nagtatatakbo. Galing nga siya sa labas. Tapos sabi, Ma'am, sabing ganun sa akin, ang daming tao doon sa may gate, nagkakagulo sila, may rally, sabing ganun. Sabi ko, saan ka ba nagpupunta? Sabi ko ganun sa kanya, papasok na tayo dito, sabi ko, itutour na tayo, kasi may mga pila-pila pa, ganyan. So, sabi niya, andun po, ang dami pong tao. So, ako naman, hindi ako masyadong hindi ko siya masyadong inintindi doon sa basta ang sa akin, binibilang ko yung mga estudyante ko kasi syempre sagutin ko sila, ganyan. Maya-maya in-announce na nga sa amin na kaya po nakasarado yung area, ganyan, kasi po may rally po sa labas, ganyan. Sabi ko, napakagaling talaga nito estudyante ko. Pwedeng reporter talaga to. Kasi, nauna pa dun sa mismong taga dito na nag-announce. Mas nalaman ko pa agad na may rally sa labas dahil sa kanya. So, alam mo yun, minsan, ganun kabilis, no? Yung balita sa tao. At kung mali yung kanyang sinabi, ay magkukos yun ng harm, no? Magkukos ng harm. Parang isang kabundukan na ganun kabilis masunog, matupok. Ayan. So, kaya ganun hinalintulad yung ating bibig, no? So, kailangan talaga natin ng full control, no? Sa ating bibig. So, isa itong action, no? Minsan, no, we think of action, no? We often think of action as something we do with our hands, with our feet, no? Parang feeling natin pag kasi binanggit na action,
ito lang, no, yung ating mga kamay, yung ating mga paalang, no? So, minsan katulad ng yung pagbigay ng regalo, ganyan. Syempre, ang nag-aabot yung kamay natin, ang kumikilos yung kamay natin, no? Kailangan natin meron tayong tulungan, tatakbuhin, no, yung mga paa natin. So, hindi natin naiisip madalas na yung ating mga bibig, no, ay isa sa maraming action na nagagawa. Ayan. Alam mo, sa totoo lang, sa merong pag-aaral na ang babae daw talaga ay maraming words, no? Mas maraming words kesa sa mga lalaki. Ngayon, naalala ko yung explanation nung HR head namin dati. Siguro kaya mas maraming words yung mga babae, mga asawang babae, kasi dahil nasa bahay lang sila, so most of the time gumagawa lang sila ng gumagawa, so wala yung salita. Ngayon syempre, dahil yung mga asawang lalaki, sila yung madalas na nagtatrabaho, ganyan, so nakakasalamuhan ng maraming tao. So pagdating ng asawa, no, dun palang gagamitin ng babae yung mga reserve words niya. Kaya parang yun yung parang explanation ng HR namin. Pero meron namang ibang pag-aaral na talagang mas maraming words yung babae kaysa sa lalaki. Kaya naisip ko, kung talagang mas maraming words yung babae sa lalaki, tapos nasusuppress pa dahil madalas mag-isa lang siya sa bahay. So, what more, no? Pag dumating na yung asawa niya, no? So, mas maraming, mas naipon pa yung salita. Kaya kami ni Larry, naalala ko, nung dating nasa Quezon City kami, dalawa lang kami kasi yung aking anak na si Christine noon ay nasa mother ko, nasa Cavite, no? Kahit dalawa lang kami, maingay kaming dalawa, no? Yung kwentuhan, ganyan. At syempre, ako yung bumabangka dahil alam mo yun, kwentuhan kami sa lahat ng aming nagagawa, ganyan. Tapos tatanungin ko siya, no? Kaya siguro yung asawa ko rin, no, naging makwento na din dahil sa akin, nahawa na siya, no, dahil sa akin. So, kung minsan iisipin natin, no, mas marami yatang action yung bibig natin, no? Lalo na ako, katulad ngayon, itong ginagawa ko ngayon, no, nakaupo lang ako, no? Mas maraming gawa yung bibig ko ngayon, no? So, mali yung konsepto natin, no, na iniisip natin na ang napapagod lang, no, yung kamay at saka yung paa natin, yung mga kumikilos na ganyan, no? Ang totoo niyan, yung bibig natin, no, mas marami pang tinatrabaho. Ayan, so, most frequent action, no, we take every single day happens right between our lips, no? So, yung ating bibig, yan, mas maraming actions yan. So, sa Proverbs 18:21, yung binasa natin kanina, yung unang-unang verse, no? Hindi ito poetic o hyperbolic, no? It is stating a spiritual and relational reality, no? Ito yung katotohanan. Balikan nga natin yung ating verse kanina, yung death and life, no, are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit, no? So, hindi ito lang, no? Hindi ito yung tumutula lang siya or ano bang tawag doon, or hindi ito exaggerated, no? It is stating as spiritual, no, and relational reality, katotohanan, no, sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Our words have the power to kill a person's confidence, dream, or relationship. Totoo yan, no? Conversely, they have the power to breathe life, no? Pwede rin, no, na magkaroon ng buhay sa pamamagitan ng ating bibig into a weary soul, sa mga nanghihinang kaluluwa, yung bang nawawalan ng pag-asa, no, to heal a broken heart, no, and to restore peace where there is
conflict. Yan. So, dalawang bagay ang pwede talagang magmula sa ating bibig, no? Pwede tayong makasira, no, ng confidence ng isang tao, no? Pero pwede rin tayong mag-restore, no, ng kanyang peace at saka nung confidence niya, pwedeng ma-lift din yung kanyang confidence. So, saan natin gusto magamit yung ating bibig? Yan. So, think of your words as seeds. Yan. Isipin natin na yung ating bibig, dito lumalabas ang mga buto na pwede mong ipunla sa puso, no, ng tao, no. Every time you speak, you are planting something in the soil, no, of the people around you. So, isipin natin yon na bawat salita natin ay mga buto na itinatanim natin sa puso ng bawat isa. So, nakakatakot din, no, yung seeds of death, no, which is criticism, gossip, sarcasm, and complaints, no? This grow into weeds of resentment and insecurity. Yan. Ito ay parang, kumbaga sa taniman, no? Itong mga ganitong klaseng salita, yung pagka-criticize natin, pag-chismis natin, yung sarcastic, pag sinabi mong sarcastic, yung bang sagot o salita na may halong pagkainis, kabastusan, mga ganon, ano, mga simpleng joke, no, na sarcastic yung dating, na mga tipong minsan pinapadaan sa akala mo joke pero meron palang laman, no, na masakit. Yan yung mga ganon. And yun na nga, no, nagbibigay ng insecurity, no, sa tao. So, ito ay parang mga pumapatay na pananim, no, yung mga weeds, mga damo-damo, no, na pinapatay niya, kinakain niya yung tumubong magandang buto sa puso ng isang tao, no. Kung meron siyang pag-asa na maganda, tapos nakarinig siya ng criticism, no, and emotional pa tong taong to, no? So, madaling maapektuhan, no? Nakarinig ng chismis tungkol sa kanya na kahit hindi naman totoo, bumaba yung kanyang confidence. So, merong mga ganong tao, no? Kaya, lalo na sa atin na mga nanay, no, medyo it's something na kailangan din natin talagang bantayan, no, dahil ako bilang nanay, no, dumarating din ako sa time na kailangan kong sawayin yung aking anak, and kailangan ko ipakita na mali yung ginagawa niya, na pwede siyang madala sa maling bagay, no. And then, sasagot siya, yung mga ganun, di ba? Lalo na pag nasa teenage na, yung anak ko nasa teenager na siya. So, andoon yung kanyang pagsagot at madaling mag-init, no? Yung ulo ng nanay pagka sinasagot-sagot siya ng kanyang anak, no? At pagka sinagot siya ng kanyang anak, no, pwedeng mawala tayo sa control, no, sa ating bibig. And we might say words that might destroy, no, yung pag-asa ng ating mga anak, yung kanilang yung bagay na nai-encourage sila, ano. Pero sa totoo lang, dati binanggit sa akin yan ni Mami, no. Sabi niya, ang pag-disiplina, sabi niya, sa anak, dapat minsan mukha kang anghel, sabi niya, pero minsan mukha kang dragon. Ayan. Naalala ko minsan, kinukwento, binabanggit namin, ako si Mami, dragon yan pagka nagalit, no. Pwede tayong medyo maging dragon, no. Pwede tayong maging dragon, no, para lang makita na mali itong ginagawa mo, ganyan, pero we still need to have a control sa ating bibig, no, to not have a words, no, na mag-i-slash sa puso. Yun, yung mga tipong, lalo na kung halimbawa maramdamin, no, lalo na yung mga kabataan. Ako nung kabataan ko, maramdamin kasi ako noon, eh. Kaya sinasabi sa akin ni Mami noon, anak,
kailangan mong matutong maging strong, no? Binibigyan niya rin ako nun ng mga words na kailangan mong pag-aralan, na tanggapin kung sa tingin mo na dapat, no? Dapat mo siyang tanggapin. Ngayon kung masakit at sa tingin mo hindi yun yung salita, wag ka dapat magpaapekto. Yun. Kung hindi naman pala totoo, bakit ka malulungkot? Bakit ka iiyak? Bakit ka magsisenti? Ginaganon ako ng mother ko. Pero meron akong madagdag, wala siya dito sa topic ko, pero naalala ko lang siya ngayon kasi nakita ko dun sa, meron akong napanood na study nitong pagpapangaral, no, sa mga anak na, o kahit hindi sa mga anak, no? Kung meron kang taong gustong pangaralan at yung tao na yun ay hindi ready, no, na tumanggap, hindi siya matututo or hindi niya maiintindihan yung pangaral mo. Kasi meron siyang scientific explanation sa brain, no, na sa brain natin yung cortex or something ganyan, na pagka hindi pala ready yung pag-iisip ng taong yun, kahit mas tama yung sinasabi mo, kahit mabuti yung sinasabi mo, hindi pa rin siya matututo kasi nga hindi siya ready mag-accept. So, anong gagawin natin, no, sa mga taong gusto nating ituwid pero hindi nga ready ang kanilang puso? Kasi pagka binanggit mo yung pagtutuwid sa kanila at hindi sila ready, nasasaktan yung kanilang ego. So pag nasaktan yung kanilang ego, mas lalong hindi mag-enter sa isip nila yung mga salita. So anong dapat natin gawin kung nakita natin na hindi pa ready to tumanggap? Parang ang mga sasabihin ko rito will touch yung ego nitong taong to. So, doon natin gamitin yung mga positive words na lang, no? So, parang nandito lang ako. If you're down, pagka nagkamali ka sa decision mo, no, I will pray na sana tama yung decision mo. But if mali, no, andito lang ako, no? And then, pag lumapit na siya and ready na talaga siya na ilapit, no, yung puso niya dahil nga na-realize niya nagkamali siya, yun yung time, yun yung best time. Pero wag mong wag mo namang sobrahan na, alam mo, nakita ko na yan dati pa mangyayari yan sa iyo sa tingin ko ganyan. Nako. So dapat dun pa rin natin, dapat pairalin pa rin natin yung mga salita na with sensitivity. Yon, dapat maging sensitive pa rin tayo na yung isang tao na na-realize niya na nagkamali siya at lumapit sa iyo at alam mo na talaga, no, before pa na magkakamali siya, kaso nga lang alam mo hindi siya ready na tanggapin yung mga salita na yon. Dapat maging ready ka rin to comfort pa rin, no, and slightly, no, na ipakita mo sa kanya unti-unti na nagkamali ka man, no, meron pang way, no, or may hindi natin alam, meron palang ibang way si Lord, no. So doon natin pwede siyang ilapit, no, sa ating Panginoong Diyos. So yung binabanggit dito, no, na sa Proverbs 18, talagang totoo. Yung ating bibig, no, ay pwedeng pagmulan talaga ng buhay o ng kawalang pag-asa. Yung pwede nating mapatay yung pag-asa ng isang tao. Yan. So kailangan pala talaga natin ng full control dito sa ating bibig, no? Kung gusto natin na dumaloy yung pag-ibig, no? Sa pamamagitan ng ating salita, pwede natin mapadaloy, no, yung pag-ibig sa ating kapwa. So, yung seeds of life, no, ito yung affirmation, gratitude, no, kindness, and truth. Ayan, yung katotohanan. Ang totoo niyan, minsan, no, pwedeng
maipadama mo yung pag-ibig mo sa isang tao na sa pamamagitan ng salita, no? Lagi mo siyang pinupuri, no? Lagi mo siyang ini-encourage. Pero kung hindi mo naman, kung encourage ka lang ng encourage at saka puri ka lang ng puri sa kanya, pero yung nakikita mong mali na gagawa niya ay hindi mo rin nasasabi, pwede rin pala itong mag-destroy, no? Ayan. So, ang hirap, no? Kasi, dito sa una, kailangan nating maging maingat. Baka ma-destroy natin, no? At kung halimbawa, hindi naman siya ready tumanggap ng totoo, no? Hindi rin natin alam kung paano natin sasabihin, no? Doon pumapasok yung wisdom at yung panalangin. Ayan. May perfect timing kasi ang pagsasabi ng totoo. Ayan, no? Lalo na kung sa tingin mo very sensitive, no? Yung katotohanan na sasabihin mo. Ano ba yung katotohanan na pwede mong sabihin? Mag-set nga tayo ng example, no? Ano bang example? Sa mga kabataan, no? Yung friend mo na merong putok. May underarm power. O, sige, ayan. Medyo mahirap yan, no? Kumbaga, ayaw mo siyang saktan, no? Ayaw mo siyang, ayaw mo siyang ma-hurt. Pero gusto mong masabi sa kanya yung katotohanan dahil ayaw mo siyang mapahiya. O, syempre, malulungkot din siya na pag nalaman niya na matagal mo na palang kinikip sa kanya yung secret na yon, o hindi na siya secret, no? Alam na ng lahat, no? Tas ikaw lang, no? Ikaw pa na palagi niyang kasama, alam mo na rin pala. So, ma-hurt talaga siya. So, paano? Ang hirap, no? Mahirap mong masabi sa kanya yung katotohanan, ano? Paano kaya yun? So, katulad nga na sinabi ko, dyan papasok yung prayer and wisdom. So, hingin natin sa Diyos yung panalangin. Ako, meron na akong, meron na akong naisip na paraan. Suggest ko lang sa inyo, no? Mag-influence ka. Kung hindi mo nasasabi, pwedeng regaluhan mo siya ng something na ganito. Pwedeng ganon. Or kaya pwede mong sabihin, uy, alam mo, may nabili ako. Ang ganda. Alam mo, may magandang effect dito sa underarm ko. Ganyan, no? So, pwedeng ganon, no? Pwede tayong maging creative. Yan, kung talagang gusto nating ingatan yung damdamin ng ating kapwa. So, ano yung way para makontrol natin yung ating bibig? That's love, no? Yun. Yung pag-ibig. Yun na yung, there's no other way to control our tongue, no? Sa ating pananalita, kundi ang pag-ibig. Ayan. Pero syempre, no? Minsan, yun ay pagka hindi mo kasama sa bahay, no? At yun ay kaibigan mo sa labas, ganyan. Pero syempre kung kasama mo sa bahay, no? Kailangan maging straight forward ka kasi meron yung mga bagay na pwede mong sabihin dun sa mga taong meron ka na talagang malalim na connection, no? Deep connection. Yun nga, no? Yung katulad ng pagtutuwid, no? Sabi ko nga sa inyo, mahirap mong maituwid yung isang tao na hindi siya ready. Mahirap mong masabi sa kanya yung dapat dahil hindi ready yung kanyang mind. Pero pagka meron kayong deep connection, yun, lagi mong kasama sa tahanan, ganyan. Syempre meron kayong connection, masasabi mo na yan, no? Ng straight. Masasabi mo na yung totoo ng straight. So, merong iba't ibang level yan, no? Kung halimbawa, yun nga, no? Hindi mo naman siya kasama sa bahay, medyo mahirap mo sabihin yung totoo. Oo, na kailangan magtimbangin mo pa. Oo, pero, yun nga, by prayer and God's wisdom, magagawa yan. Pero sa mga kasama sa bahay, no, hindi naman, maging maingat pa rin tayo sa ating pananalita, pero we can straightly say, no, dapat nasasabi natin ng straight. Pagka kasama mo sa bahay, kung anak mo at asawa mo, pero hindi mo masabi yung
buong katotohanan ng diretso sa kanila, merong problema yan. Kasi syempre, lagi mo na silang kasama, pero hindi mo pa masabi yung totoo. Baka, ano na yon, no? Meron kang iba pang, nararamdaman. Pero, yung love kasi, yung pag-ibig kasi, yung totoong pag-ibig, nagtutuwid talaga, no? Nagpapaganda, no, ng buhay, ng relationship, no? So yung love, yun yung paigtingin natin, no, sa ating pananalita, sa ating pakikipag-usap, sa ating relasyon, no, sa ating kapwa, no? So the second half of the verse says, we will eat its fruit. Oh, doon sa no, sa ah, kalahating bahagi, no, nung binasa natin sa Proverbs 18:21, no, na sabi niya rito, those who love it will eat its fruit, no, kakainin yung bunga. So this means we eventually have to live in the environment, no? So in the environment of our words, no, na na-create nitong ating salita. So tandaan natin, may bunga yung ating mga itatanim na salita. Yan. So yun. So kung halimbawa maganda yung tinanim mo, maganda yung bunga. So masustansya yung kakainin mo. Pero kung pangit yung itinanim mo, no? Pangit yung bunga. At syempre, imaginein mo, ikaw ang kakain nun, no? Mapait, no, mapakla, or hindi kaaya-ayang lasa. So anong ibig ko sabihin dito, no? If we speak words of bitterness, no, we will live in a bitter harvest. If we speak words of love, no, we will enjoy a harvest of peace, no? So love in action begins by choosing to be a life giver with our speech. Napakaganda, no? Na napagbulay-bulayan natin sa umagang ito, no? Totoo 'yun, ang isipin natin na yung ating mga bibig ay parang mga buto na itatanim natin sa puso, no, ng mga taong nakakasalamuhan natin, lalo na yung mga puso, no, ng mga taong kasama natin, no, sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa school, mga kaibigan, no. So kung magtanim ka ng mapait na salita, no, later on, yun din yung bungang kakainin natin, mapait. Pero kung ang itatanim natin, mas sweet na salita or magagandang salita, mabubuting salita, so yun din yung aanihin natin later, no? Yung mga magagandang salita na yun, sweet life. Ayan. So, napakaganda, no? Na-startan natin ngayong month of February. Ayan. So, love in action. Yung bibig natin, ito yung ating unang ititing, no? Para mamutawi yung pag-ibig sa ating mga bibig. So, bago tayo magtapos sa ating morning devotion, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkain na ito ng aming kaluluwa at kalakasan ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng karunungan na kontrolin ang aming mga pananalita at tulungan mo na sa aming mga pananalita ay mamutawi lamang, Panginoon, ang kabutihan, ang encouragement, ang mga salita na mag-a-uplift, Panginoon, sa mga taong makakasalamuhan namin, makakausap namin. Tulungan mo, Panginoon, na wag nawa lumabas sa aming mga bibig ang mga salita na magdudulot ng sakit sa puso ng aming kapwa o magdudulot ng bitterness, Panginoon, o magtatanggal ng confidence nila, Panginoon, para lumapit sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, na magamit ang aming mga bibig
para mailapit namin, Panginoon, ang mga damdamin ng mga taong nakakasalamuhan namin palapit sa iyo. Muli, Panginoon, maraming salamat at tulungan mo kami lagi na maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito ay patuloy namin tinataas at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Napakagandang simula, no, ng ating araw at ating pag-aaral, no, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So to God be the glory. Take care. God bless.